Pagkakaltas ng ponema. Kinakaltas nito ang huling patinig ng salitang ugat at nilalapian ng hulaping in at an. Halimbawa, sakay plus an. Ang salitang nilapian ay sakayan at ang nabuong salita ay sakyan. Kitil plus in, kitilin at ang nabuong salita ay kitlin. Kung napapansin natin sa ating halimbawa na kinaltas ang huling patinig sa salitang ugat. Pagpapalit ng ponema. May mga ponemang nagbabago o nagpapalitan sa pagbuo ng mga salita. Kung minsan ang ganitong pagbabago ay nasasabayan ng paglilipat diin. Meron tayong mga titik na nagpapalitan, halimbawa na ang D at R, H at N, E at I, O at U. Sa D at R, ang halimbawa natin ay dito, rito. Sa H at N, tawahan, tawanan. E at I, lalaki, lalaki. O at U, totoo, totoo. Kung napapansin natin sa ating halimbawa na malaya silang nagpapalitan pero hindi nagbabago ang kahulugan. Asimilasyong parsyal. Kapag nagsisimula sa pang-using at sinusundan ng P o B, ay papalitan ito ng M. Halimbawa, pang plus bansa. Ang nabuong salita ay pambansa. Pang plus palo at ang nabuong salita ay pampalo. Kung napapansin natin na ang salitang NG ay pinalitan ng M. Asimilasyong parsyal. Ang ponemang NG ay nagbabago at napapalitan ng N. Kapag nagsisimula sa pang-using, ay magbabago ang salitang ugat kapag nagsisimula sa DLRST. Halimbawa, pang plus tulog at ang nabuong salita ay pantulog. Sing plus sarap at ang nabuong salita ay sinsarap. Pang plus laba at ang nabuong salita ay panlaba. Kung napapansin natin, ang NG ay pinalitan ng N. Sa madaling salita, kapag nagsisimula ang salitang ugat sa DLRST, ito ay pinapalitan ng N. Asimilasyong ganap. Nagaganap ang asimilasyong ito kapag matapos na maging N at M na ang NG na panlapi dahil sa pakikibagay sa kasunod na tunog. Nawawala pa ang sumunod na unang salitang ugat at nananatili lamang ang tunog na N o M. Halimbawa, pang plus tali, pantali, at ang nabuong salita ay panali. Pang plus palo, pampalo, at ang nabuong salita ay pamalo. Kung napapansin natin na may kaugnayan siya sa asimilasyong parsyal. Ngunit ang asimilasyong ganap ay kinakaltas natin ng unang titik ng salitang ugat. Sa halimbawa natin na ang salitang ugat ay tali, ngunit ito ay kinaltas natin ang titik na T, kaya ito ay naging panali. Metathesis. Kapag ang salitang ugat na nagsisimula sa L or Y ay nilalagyan ng gitlaping in, ang I at N ay nagkakapalitan ng posisyon. Halimbawa, lipat plus in, linipad, at ang nabuong salita, nilipad. Yaya plus in, yinaya, at ang nabuong salita ay niyaya. Kung napapansin natin sa mga halimbawa, nagkaroon ng pagpapalit ng ponema sa posisyon, ngunit hindi nagbabago ng kahulugan. Paglilipat diin. Nangyayari ang pagbabagong ito
kapag naililipat ang diin ng morpema at ito ay nilalapian. Halimbawa, ang salitang ugat na linis at ang panlapi ay an at ang nabuong salita ay linisan. Sa halimbawa, ang diin sa salitang ugat na linis na nasa unahang pantig na li ay nailipat sa pangalawang pantig na nis nang ito ay nilapian.